Dahil kakapanganak ko lang muli bago ang apokalipsis, agad kong inialay ang aking nagising na kakayahang pangkalawakan para sa bansa. Simulan ang walang katapusang pag-iimbak, dahil kahit na ang abilidad ko ay isang walang hanggang espasyo, wala naman itong kahit katiting na kakayahang umatake. Ito rin ang dahilan kung bakit sa 2 beses kong muling pagkabuhay, pareho lang ang sinapit ko, isang kalunos-lunos na kamatayan. Sa kabilang banda, yung mga opisyal na shelter na mukhang simple lang. Dahil sa bakal na determinasyon ng militar, sila pa ang nakaligtas hanggang sa huli. Ngayong nagbalik ako matapos mabuhay muli, napagtanto ko na ang lakas ng iisang tao ay wala talagang binatbat sa harap ng isang malawakang sakuna. Ang tanging paraan ay ang isuko ang sarili ko sa gobyerno. Limasin ang lahat ng imbakan ng pagkain sa buong bansa. Ubusin ang laman ng mga strategic reserve. At habang hindi pa nag-i-evolve ang mga zombie sa simula ng apocalypse, ubusin sila gamit ang matinding firepower habang maaga pa. Iyon ang pinakatamang gawin ngayong nabuhay akong muli. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip pa. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng pulis. Hello, gusto kong mag-report. Gusto kong i-report ang isang insidenteng malapit nang mangyari. Isang malaking public safety event na makakaapekto sa buong mundo. Sir, kumalma po kayo. Pakidetalye po kung ano ang sitwasyon. Isa po akong taong nabuhay muli. Sa loob ng 1 buwan, darating na ang katapusan ng mundo. Mayroon akong espasyo na walang hangganan ang laki. Kailangan ko ng tulong mula sa gobyerno para makapag-imbak ako ng mga supply. Pagkasabi ko noon, biglang natahimik ang kabilang linya. Halata namang inakala ng operator na isa akong baliw na nakadroga. Pero nagpatuloy pa rin ako. Kung sa tingin niyo po ay puro kalokohan lang ang sinasabi ko. Pakitandaan niyo po ito. Sa susunod na Miyerkules, ang codename na Thunder 24, isang joint military exercise, ay magsisimula sa XC. Ang pangunahing layunin ng exercise, ang pagtest sa bagong electromagnetic railgun. Target na barko, serial number, Meteorite 0 Sham. Pagkatapos, ibinaba ko na ang tawag. Tahimik akong umupo sa sofa at hinintay ang pagdating nila. Maaaring hindi naintindihan ng operator kung ano ang railgun. Pero ang isang opisyal na codename tulad ng Thunder 24, kasama pa ang tono kong nakakabahala sa sobrang kasiguraduhan, ang naging dahilan para makutuban niyang may mali. Hindi nagtagal, bigla akong nakarinig ng malakas na pagpreno sa ibaba. Nakita ko sa labas ng gate ang isang buong convoy ng mga sasakyan. Isang grupo ng mga armadong SWAT ang tumatakbo papasok. Pabilis silang nakarating sa labas ng pinto ko. At sa salang pagnanakaw, at pagpapakalat ng top secret na impormasyon ng gobyerno. Dinala nila ako sa interrogation room. Wang Yan, 24 na taong gulang. Empleyado ng Aiken Trading Company. Maagang naulila sa mga magulang. Walang criminal record. Walang history ng sakit sa pag-iisip. Malinis ang record mo. Kasing linis ng isang blankong papel. Pero ang binanggit mong Thunder 24 exercise sa tawag mo sa pulis ay top secret. Wala pang 20 tao sa buong sistema ang nakakaalam niyan. Sabihin mo sa akin, sino ang handler mo? At especially iya ka ng aling ahensya? Kung especially iya ako, tatawag ba ako sa 911 para isuplang ang sarili ko? Leader Lee, sinabi ko na, isa akong reborn. Galing ako sa 10 taon sa hinaharap. Nagbabasa rin ako ng mga web novel. Pero pagdating sa national security, ebidensya ang kailangan. Hindi katang isip, napangisi na lang ako. Sa tingin mo katang isip ko lang to. Leader Lee, mayroon kang isang anak na babae. Nag-aaral siya sa universidad sa Magic City. Tama ba? Sa araw na magsimula ang apocalypse, tatawagan ka niya mula sa library. Pero hindi pa man siya tapos magsalita, bigla na lang siyang kakagatin sa leeg ng kaklase niyang nag-mutate. Hindi pa man ako tapos magsalita, biglang tumayo si Lee Godong. At matalim akong tinitigan. Pribadong impormasyon niya yon, maliban sa iilang taong may access sa file niya. Walang sino mang nakakaalam na may anak ka pa palang babae sa syudad. Tinatakot mo ba ako? Hindi, sinasabi ko lang ang katotohanan. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin tungkol sa anak mo. Sinusubukan kong iligtas ang hinaharap sa nakaraang buhay, para protektahan ang pag-atras ng iba. Ikaw ang bayaning sumugod sa mga kaaway dala ang high energy na pampasabog at isinakripisyo ang sarili. Palaki ang respeto ko sa'yo. Natigilan si Lee Godong. Ang bigat ng pinagdaanan at kalungkutan sa mga mata ng binatang ito ay hinding-hindi pagkukunwari lamang. Sabi mo mayroon kang espasyo na kayang maglaman ng isang buong bansa. Sige, patunayan mo sa akin. Makalipas ang 5 minuto, sa training ground ng secret base ng National Security Bureau, nakatayo si Lee Godong sa tabi ko. Tinuturo ang isang heavy-duty anti-riot armored vehicle na nakaparada sa harapan. 6.8 tonelada ang bigat ng sasakyang yan. Hindi ba't sabi mo'y walang hangganan ang espasyo mo? Pawiin mo yan. Nang marinig iyon, dahan-dahan akong lumapit sa armored vehicle. Idinikit ko ang kamay ko sa malamig at magaspang na katawan nito. Sa isang isip ko lang, bigla na lang, ang lugar kung saan dating nakaparada ang armored vehicle, ay isa na lang bakanteng sementadong sahig. Napanganga siya na hugis o ang bibig. Mabilis na sumugod si Lee Godong. At nagsimulang ikampay ang mga kamay at ipadyak ang mga paa sa bakanteng lugar na iyon. Sinusubukang hanapin ang anumang depekto sa inaakalang holographic projection. Way yung nasaan ng sasakyan. Nasa akin. Tinuro ko ang aking sentido. Ilabas ko ba? Sige, ilabas mo para makita ko.
Pagkalipas ng isang segundo, ang armored vehicle na nawala kanina ay biglang lumitaw sa bakanteng espasyo sa tabi mismo ni Lee Godong. Nang makita ang eksena, umuho ang lahat ng pinaniniwalaan ni Lee Godong. Totoo nga pala talaga ang mga supernatural na kapangyarihan. Kung ganun, yung sinasabi niyang katapusan ng mundo. Totoo rin ba, Leader Lee? Binasag ng boses ko ang pagkabigla niya. Simula pa lang to, hindi ikaw ang kailangan kong makita. Ang kotseng to ay para lang patunayan ang kakayahan ko. Gusto kong makausap ang pinakamataas na opisyal. Ang oras na natitira para sa atin ay paubos na. Tama, kailangang i-report ang bagay na to sa nakatataas. At doon, nanginginig ang kamay na kinuha ni Lee Godong ang pulang encrypted na telepono at tinawagan ng isang misteryosong numero. Sir, ako si Lee Godong ng Ministry of State Security. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Pagkatapos noon, dinala ako ni Lee Godong para sumailalim sa pinakamatinding physical lie detector test. Pero ang linya sa instrumento na palatandaan ng pagsisinungaling ay hindi man lang gumalaw ni Katie Ting. May 4 na resulta ang report ng eksperimento. Una, ang espasyo sa loob ay may perpektong kakayahan sa pagpreserba, may constant na temperatura, at anti-corrosion. Hindi ito kayang maglaman ng mga buhay na hayop. Ikatlo, kinukonsumo nito ang sariling lakas isip ni Wang Yan. Mayroon itong fatigue threshold. Ika-4, ang saklaw ng pagkuha, hanggat may pisikal na kontak o abot ng kamalayan, kaya niya itong kunin. Samantala, sa loob ng pinakamataas na War Council room ng Yucheng, ang matandang nakaupo sa kabisera, si Chu Shanhei, ay puting-puti na parang niebe ang buhok. Pero ang kanyang tindig ay diretso, na parang isang bagong bunot na espada. Napanood nyo na ang video. Nakita nyo na rin ang mga report ng psychological evaluation at ability test. Ang impormasyon tungkol sa hinaharap na ibinigay ni Comrade Wang Yan, kahit na parang kwentong barbero pakinggan, ay hindi mapatunayang kasinungalingan kahit ng pinaka-advanced na lie detection technology sa mundo. Ang mga eksperto sa psychological intervention ay nagsabi sa kanilang pangkalahatang pagsusuri na ang reliability nito ay umaabot sa 99.99%. Kung gayon, magpatuloy tayo. Libo-libong taon nang nabubuhay ang ating lahi. Anong klaseng unos na ba ang hindi natin napagdaanan? At sa sandaling iyon, umilo ang pulang encrypted na telepono sa kamay ni Lee Godong. Commander, si Ginoong Wang Yan po, humihiling ng video call. Ipasok nyo. Magandang araw po, Commander. Magandang araw po sa inyong lahat. Buo ang loob ko. Tiningnan ko sila sa mata, isa-isa. Ginoong Zhu, kinikilala namin ang kakayahan mo. Pero masyadong malaki ang plano mo. Sa ngalan naming lahat, may isang tanong ako sa'yo. Bakit kailangang ilikas ang lahat ng strategic reserves ngayon din? Kung iiwan lang natin ang mga supply na yan dyan, at magtatayo na lang ng depensa para protektahan ang mga yun, hindi ba't pareho lang? Ang ganito kalaking paglilipat, ay mismong pundasyon na ng bansa ang uubusin. Nang marinig ko yun, napangiti ako ng mapait. Hindi natin yun madedepensahan. Walang pinipili ang pulang ulan. Sa dati kong buhay, noong Hulyo 15, bumuhos ang pulang ulan sa loob ng 7 araw. Sa unang linggo pagkatapos nitong tumila, sabay-sabay na sumiklab ang daluyong ng mga halimaw. Ang mga syudad na siksikan sa tao ay tuluyang babagsak sa loob ng 72 oras. Pagdating ng ikalawang linggo, mas lalong titindi ang panganib na dulot nila. Sa oras na magsimula ang katapusan ng mundo, mahigit 80% ng mga lugar ang magiging death zone. Imposibleng malagyan natin ang bawat isang base ng perpektong mga pasilidad para sa depensa, kung hindi natin ililipat ang mga yan ngayon. Pagkatapos ng isang buwan, ang lahat ng pagkain ito, mga bala, at mga production line, ay magiging palamuti na lang sa libingan ng mga zombie at mutated beast. Ni hindi na tayo makakalapit pa. Ang nag-iisang pag-asa natin ay bago pa man sumiklab ang apocalypse, ay ang magtayo ng mga underground fortress na may sariling air circulation system. Para harangin ang pagpasok ng virus mula sa pulang ulan, gamit ang lahat ng naisalba nating paraan ng produksyon, para makabawi at muling lumaban, at muling itayo ang sibilisasyon. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang conference room. Naintindihan ng lahat, hindi lang ito tungkol sa pagtatayo ng mga infrastruktura. Ito ay tungkol sa pagsagip sa huling ninggas ng sibilisasyon. Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata, nanahimik ng buong 5 segundo. Pagmulat niyang muli ng mga mata, nag-aapoy na ang determinasyon at katapangan sa malabo niyang mga mata. Mas mabuti ng maniwala, hindi natin maaaring ipusta ang buhay ng 1.4 na bilyong tao. Sa napakaliit na tsansang ito'y kasinungalingan. Biglang tumayo ang matanda, idiniin niya ang 2 kamay sa mesa. Iniuutos ko, sa isang iglap, nagsitayo ang lahat. I activate ang pinakamataas na antas ng emergency response ng DASIA. Codename, Tao Hua Yuan. Una, anuman ang kapalit, anuman ang gastusin. Gamitin ang lahat ng lakas ng bansa para mag-imbak ng supply na parang wala nang bukas. Ikalawa, itatag ang Tao Hua Yuan Command Center na may ganap na kapangyarihan sa pagpaplano ng pagtatayo ng mga safe zone. Itatalaga si kasamang Wang Yan bilang special advisor. Siya ang magkakaroon ng pinakamataas na kapangyarihan sa pamamahagi ng mga supply. Ikatlo, lahat ng imbakan ng pagkain para sa digmaan, mga strategic meat reserve. At ang pambansang imbakan ng gamot ay bubuksan lahat. Ang mga kangshengda na ibibigay kay kasamang Wang Yan nang walang anumang kondisyon. Kahit na gusto pa niyang ipakuha ang opisina ko, ipabaklas ninyo at ibigay sa kanya.
Kailangan nating bumuo ng isang tao wayuan para sa daan-daang milyong tao, isang kanlungan mula sa anumang panganib.